Ako po si Left Narciso, ang Pilipinas, dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Bongbong Marcos handa nang iulat ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na isang taon. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Usapin sa korupsyon, presyo ng mga bilihin, gustong marinig ng mga Pilipino sa SONA. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Kabi-kabilang kilos protesta kasado bukas, NCRPO naka-full alert. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Hanggang 6 na piso kada litrong taas presyo sa produktong petrolyo, asahan sa Martes. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. At taas sahod sa Metro Manila, epektibo na kahapon. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, handa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-ulat sa kanyang ika-4 na State of the Nation address bukas. Ayon sa Pangulo, titiyakin niyang malalaman ng publiko ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na isang taon mula noong nakaraang SONA. Inaasahang kabilang sa babanggitin ni Pangulong Marcos ang naging pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Aabangan rin kung tatalakayin nito ang tungkol sa isyu ng korupsyon na nabanggit sa kanyang huling SONA. Sabi ni Pangulong Marcos, tapos na siyang sulatin ang kabuuan ng talumpati, pero pwede pa niya itong magbago hanggang sa mismong araw ng SONA. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Sa kaugnay na balita, nais ng mga Pilipino ang makarinig ng konkretong sagot laban sa korupsyon at mataas na presyo ng mga bilihin sa ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Lumilitaw sa Pulse Asia Survey na 3 sa bawat 10 Pilipino o 29.8% ang nagsabing top issue nila ang katiwalian, kung saan karamihan ay partikular na nag-aabang ng update sa flood control scandal. Kasunod dito ang 18.7% ng mga Pinoy na naghahangad ng mas murang bilihin, sinundan ng 6.6% na gusto ng matinong hanap buhay at 6.2% na umaasang maiibsan ang kahirapan. Nasa listahan din ng mga concern ng Pinoy ang illegal drugs, mababang sahod, mataas na presyo ng langis, isyung pang-agrikultura, habang 1.2% ang nagsabing impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ang survey sa 2,400 adults noong Hunyo 28 hanggang July 6. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Kasado na ang malawakang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo sa ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Ayon sa grupong bayan, ibibida at ibabalandra nila ang mga gawang effigy na The Puppet and the Master Puppet, tampok ang mukha ni US President Donald Trump at ni Pangulong Marcos. Panawagan ng grupo ang mataas na singil sa kuryente, pagbasura sa oil deregulation law, pagtanggal ng VAT at excise tax, at panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon. Nag-abiso na ang MMDA na gamitin ang alternatibong ruta dahil sa posibleng mabagal na daloy ng trapiko malapit sa House of Representatives sa Quezon City. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Naka-full alert ang National Capital Region Police Office para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nito, sisimulan na rin ang pagde-deploy ng nasa higit 21,000 pulis na itinalaga para sa security operations. Bukod sa mga ipakakalat na pulis, mayroon ding 3,000 standby personnel mula sa Police Regional Office 2, PRO 4B at PRO 5.
Kabilang sa tututukan ng pulisya ang pagbabantay sa Batasang Pambansa Complex, mga pangunahing kalsada, transport terminals, border control points, mga itinalagang rally zone at iba pang kritikal na mga lugar sa Metro Manila. Bilang karagdagang puwersa, nagtalaga rin ang aabot sa higit 11,000 miyembro ng Civil Disturbance Management para matiyak na maayos na mababantayan ang mga magsasagawa ng kilos protesta. Maynila, ito ang Pilipinas. Tinayang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Namumurong tumaas ng 6 na piso ang kada litro ng diesel at 5 piso at 70 sentimo sa gasolina. Habang ang kerosene naman, maaari daw tumaas ng 4 na piso at 30 sentimo kada litro. Ang oil price hike ay dahil sa pangamba na posibleng maantala ang supply ng langis dahil sa limitado pa ring pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Maynila, ito ang Pilipinas. Epektibo na kahapon, July 25, ang unang bugso ng 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng minimum wage earner sa Metro Manila. Una nang inanunsyo ng Department of Labor and Employment na mahahati sa 2 tranches ang inaprobahang wage hike kung saan ang unang bugso ay 60 pesos. Ang ikalawang bugso naman ay 25 pesos na ipatutupad sa January 20 sa susunod na taon. Kaugnay nito, mula sa dating 695 pesos ay tataas na sa 780 ang arawang sahod ng mga non-agricultural worker, habang 743 pesos naman na mula sa dating 685 ang mga nasa agricultural worker. Babala ng DOLE, pagmumultahin ang mga establishmento na bigong magpatupad ng naturang wage order. Batay sa pagtaya, nasa higit 1 milyong manggagawa sa National Capital Region ang makikinabang sa nasabing taas sahod. Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 7:14 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful!
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. Good morning sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. At hello, shout out sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Kumusta ho kayo? Kumusta ang ating nagdaang linggo? Ay, teka lang muna ha. Alamin muna natin yung lagay ng panahon para ngayong araw dahil may ilang mga lugar na dumanas ng mga pagbaha. Doon sa dinaanan ng bagyong Quiapo, parang walang masyadong ulat ng pagbaha, pero doon sa ibang lugar na naapektuhan ng hanging habagat na pinalakas ng bagyo, doon pa may mga pagbaha, partikular dyan sa bahagi ng Mindanao. So, kumusta ho ang panahon at kumusta na ang sitwasyon dyan sa inyong mga lugar ngayon? Ang sabi ho ng Pag-asa, batay dito sa kanilang pagtaya sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, nakaapekto pa rin ho yung hanging habagat kaya may mga lugar na patuloy na makararanas ng mga pag-ulan. Kabilang dyan ang lalawigan ng Pangasinan at Zambales. Maging dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, Aklan at Antique. Sa iba pang parte ng bansa, kung kayo ay nakararanas ng maulap na papawirin na may mga pag-ambon o pag-ulan, yan ho ay dulot daw ng localized thunderstorms.
Bukas ay makikinig tayo ng ulat ng Pangulo sa kanyang ikalima. May yung unang item na binasa ko, 4 ang nakalagay at ako ang nagsulat nun. Ayan, ikalimang State of the Nation address. Akalain mo yung pang-5 na pala? At may mga survey nga kung ano ba ang gustong marinig ng ating mga kababayan. Siguradong kayo ay mayroon din. Actually, mukhang ang dapat itanong ay susubaybay ho ba kayo dun sa SONA ng presidente? Kasi syempre, iba-iba yung ating mga kababayan. Ngayon pa lang, syempre yung mga medyo critical sa administrasyon, sinasabi na nila na, naku, wala namang bagong sasabihin, wala namang ire-report ang presidente. Pero maiging marinig natin, 'di ba? Para malaman natin kung wala nga ba siyang ire-report. Hindi naman siguro wala. 'Di ba? Yun nga yung sinabi niya na mag-uulat ng mga nagawa ng administrasyon dahil para sa presidente itong SONA ay report mula noong nakaraang SONA, yung mga nagawa ng gobyerno para sa kapakanan ng ating mga kababayan, para sa kapakanan ng ating bansa. At mula kaninang umaga pa lang, sumasabog na ang YouTube, ang mga comments sa YouTube at maging sa ating Facebook live streaming. Ayan, maya-maya bibigyang daan natin yan, ha? Good morning, sunshine. I hope that you're well. Siyempre, ang isa sa sabi nga pinakaabangan ay yung sa issue ng flood control dahil yun yung tumatak noong kanyang nakaraang SONA. Kaya aabangan natin ang update, ibibigay na update ng presidente tungkol dyan. Alam naman natin, may mga nakulong na mga kilalang personalidad rin, na mga opisyal. Pero syempre, marami sa ating mga kababayan ang nakukulangan na, sino-sino lang ba yan? Mga kaaway. Ayan, kaaway ng administrasyon. Nasaan na daw yung malalaking isda, lalo na yung mga kakampi o mga kaalyado. Siyempre, mariin namang kinukontra yan ng palasyo at ang sabi nga nila ay walang selective justice sa Administrasyong Marcos. So kayo na ho ang bahalang humusga dyan. Tayo naman ay may kanya-kanyang pagtingin. So ang abangan natin ay baka naman kasi hindi kumpleto yung nalalaman natin, lalo na dun sa investigasyon sa isyong ito. Dahil yan yung kapag natatanong rin sa press briefing sa Malacanang, ang sagot ng palasyo dyan patuloy pa kasi yung investigasyon at hindi naman daw ganon kabilis ang proseso kapag sinundan ang due process. Talagang lalo na daw do sa mga sanay sa proseso ng korte. Malalaman na talagang hindi basta-basta rin naman yung pag-uumpisa ng investigasyon hanggang sa pag-build up ng kaso dahil gusto nilang makasiguro na malakas o tatayo sa korte yung kaso kasi sayang daw naman yung ginugol na panahon sa mahabang investigasyon tapos pagdating sa korte mababasura lang. Okay, nako, ayun na nga, papahinga ho tayo ng 2 araw sa impeachment trial dahil wala munang hearing bukas at sa Martes. Bukas dahil SONA ng presidente at sa Martes para bigyang daan yung kontra SONA. Tradisyon ho yan sa 2 kapulungan ng Kongreso, yung mga taga-oposisyon o minorya ng Kamara at ng Senado ay nagbibigay talaga ng kanilang kontra SONA, sagot, tugon dun sa SONA ng Pangulo. At pagkatapos nito, ayan, sa Miyerkules, balik na ang impeachment trial. Pero sa umaga, umaga. Dahil sa hapon ay mayroong sesyon
Kaya mayroong legislative work ang ating mga mambabatas, lalo na yung mga senator judges natin. Medyo magiging abala, no? Actually, magiging abala talaga dahil kadalasan pagkatapos ng SONA ng presidente ay isinusumite ng Department of Budget and Management yung panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Yan naman ang isa sa mga tatalakayin ng ating mga mambabatas, national budget para sa 2027. Ano ho yan, mahabang proseso din nung nag-cover ako sa Kamara. Ako may mga budget hearing na inaabot ng hanggang gabi, minsan hanggang hating gabi, lalo na kapag panahon na aaprubahan ang pondong yan. Ano bang mga issue sa palasyo nitong nakaraang linggo? Ayan, narinig ho natin, nag-statement ang Malacanang dun sa pinag-uusapang una, yung AI-generated video ng China Daily, Kinundi na rin ho yan ng palasyo dahil ang sabi nga ay hindi na kailangang malaman kung ano yung naging reaksyon ng presidente dahil kahit sinong Pilipino naman ay hindi gugustuhin yon. Nasundan pa nung insidente sa Ayungin Shoal kung saan mayroong dalawang sundalo, tauhan ng Philippine Navy, ang nasaktan ng hampasin ng anong tawag nila? Kahoy na baton o sagwan ng mga miyembro naman ng China Coast Guard na nitong nakaraang kailan ba dinalaw ni Presidente? Nitong nakaraang linggo, kung hindi ako nagkakamali, Huwebes o Biyernes ba yan? Dinalaw ni Huwebes, ayan, nasa Palawan si Presidente nung Huwebes Dinalaw niya yung nasugatang dalawang sundalo. At pagkatapos rin ng insidenteng yan, ay ipinatawag ni Pangulong Marcos ang kinatawan ng China sa Pilipinas, si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Shen. Yung mga nangyayaring krimen naman daw ho, ayan, ang sabi ng Malacanang ay hindi naman daw sumasalamin sa kabuuan ng sitwasyon ng Pilipinas. Medyo na-highlight lang daw yung mga yan dahil nagiging laman ng balita. Napapanood sa telebisyon, naririnig sa radyo, nababasa sa online at sa print. Pero may mga lugar daw ho sa Pilipinas na walang nangyayaring krimen. So, ibig sabihin, hindi daw natin pwedeng sabihin na, magulo sa Pilipinas, matindi ang karahasan, at hindi ligtas sa pangkalahatan. At saka yung mga kaso naman daw, yung mga nangyaring krimen ay mabilis na natutugunan ng administrasyon o ng mga law enforcer. Nitong nakaraang linggo, nagkaroon rin ng pagpapalit ng liderato dyan sa Armed Forces of the Philippines na dinaluhan ng Commander-in-Chief at ang ating bagong AFP Chief Staff, si General Antonio Navarrete, na binilinan ng Pangulo. Siyempre, protektahan ang taong bayan, ipagtanggol ang teritoryo at siguruhin ang kaligtasan ng bansa. At sa issue pa rin dyan na may kaugnayan sa hanay ng militar, ang sabi ho ng Malacanang, hindi kailangan ng loyalty check sa ating mga sundalo dahil nananatiling nandoon ang kumpiyansa, ang tiwala ng presidente sa ating mga sundalo. Nitong nakaraang linggo rin pala ay tinanggap ni Pangulong Marcos sa Malacanang ang bisitang si US Secretary of State Marco Rubio. Actually, maraming mga
ambassador, foreign officials, foreign ministers, ayan, ang nag-courtesy call kay Pangulong Marcos sa Malacanang dahil dumalo sila dun sa ASEAN Foreign Ministers meeting dito sa Maynila, particular dito sa Pasay. Yan ay susundan ng, actually dahil nga tayo ang host ng ASEAN, maraming ginaganap na mga pagpupulong patungkol dyan, pero yung susunod na summit, 49th ASEAN Leader Summit, ay gaganapin ho yan sa Nobyembre. May nabasa kong article na mukhang darating daw si US President Donald Trump. Marami hong leader, ayan, iba't ibang heads of state ang dadalo dyan. Siyempre, kasama yung mga miyembro ng ASEAN, Southeast Asian countries. Plus, yung mga dialogue partners ng ASEAN. Okay, maya-maya, babalikan natin ang mga special report. Kaugnay pa rin ng ikalimang SONA ni Pangulong Marcos. Kanina narinig nyo na ho yung ibang mga report. Siyempre pag babalik dun sa mga nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang nakaraang SONA sa iba't ibang sektor. Maya-maya aalamin natin ang tungkol sa justice system at sa healthcare system. Pilipinas ang oras, 7:33 ng umaga.